Si Sena ay isang mabilis na bata na laging tumatakbo para makatakas sa bully. Dahil sa kanyang bilis, nakuha siya ni Hiruma para maging misteryosong manlalaro na iShield 21 nanogram Demon Devil Bats. Kasama ang mga kakampi niya, unti-unti siyang natutong lumaban, hindi lang gamit ang bilis kundi pati ang tapang at tiwala sa team. Nagsisimula ang kwento kay Kobayakawa Sena, isang 15 anyos na maliit at mahiyain na estudyante na bagong lipat sa Demon High School. Sa dati niyang eskwelahan, palagi siyang binubuli kaya't lagi siyang ipinagtatanggol ng kanyang kaibigan mula pagkabata na si Ma'am Ori. Pero sawa na si Sena sa pagiging kawawa at sinabi niya sa sarili na sa bagong school, magbabago na siya. Sa kasamaang palad, unang araw pa lang niya, napansin na siya ng ilang siga. Pinapante siya ng mga ito para bumili ng tinapay dahil gusto siyang gawing alila. Dahil hindi niya nahanap ang pinapabili, dinala siya ng mga siga sa isang bakanteng classroom para galpihin. Bago pa man sila makapagsimula, biglang dumating si Ryakan Kurita, isang malaking lalaki na player ng American football team ng Demon. Akala ni Kurita gusto ng mga siga sumali sa club, kaya sabi niya, kung gusto niyo sumubok, ipapakita ko kung paano maglaro ng lineman. Pagkatapos ay tinulak niya ang tatlong siga at literal na pinalipad palabas ng classroom. Takot na tumakbo ang mga ito. Nang makaalis na sila, kinausap ni Kurita si Sena tungkol sa American football. Sabi ni Kurita, dalawa lang kasi kami sa team. Kailangan namin ng 11 para makalaro, kung hindi, hindi kami makakasali sa Christmas Bowl. Nagulat si Sena at tinanong, ano ba yung Christmas Bowl? Sagot ni Kurita, ito yung pambansang torneo kung saan naglalaban ang pinakamalalakas na team. Pangarap ko talagang makarating doon. Naawa si Sena sa kanya kaya sabi niya, kung gusto mo, pwede akong maging manager. Tuwa naman si Kurita at sagot niya, talaga. Salamat, malaking tulong yon. Nagpalitan sila ng number at pagkatapos ay naghiwalay ng daan. Habang pauwi si Sena, sinalubong siya ulit ng mga siga. Kinuha nila ang cellphone niya para makita ang number ni Kurita at pati kay Ma'am Ori. Natakot si Sena na madamay pa ang ibang tao, kaya sa unang pagkakataon, lumaban siya. Nabawi niya ang cellphone at mabilis na tumakbo. Hinabol siya ng mga siga hanggang makarating sila sa kalsadang maraming tao. Doon, nasaksihan ni Yoichi Hiruma, ang kapitan ng Demon Devil Bats, kung gaano kabilis tumakbo si Sena para makatakas. Sabi ni Hiruma, ang bilis ng batang ito. Kaya dinukot niya agad si Sena at dinala sa clubroom. Pinilit niya itong isuot ang uniform at sabi niya, ikaw na ang bagong running back ng Devil Bats. Kinabukasan, pinasubok agad ni Hiruma kay Sena ang 40-yard dash, isang test para masukat ang bilis ng mga player. Sabi niya, kung makatakbo ka ng mas mababa sa 5 segundo, mabilis ka na para sa high school. Ang record ng pinakamabilis na Japanese player ay 4.4 seconds. Tumakbo si Sena at nakuha niya ang 5.0 seconds. Medyo maganda na yon, pero alam ni Hiruma na mas mabilis pa siya. Kaya tinawag niya ang aso niyang si Cerberus para habulin si Sena. Doon lumabas ang tunay na bilis ni Sena. Nakuha ni Sena ang oras na 4.2 seconds sa 40-yard dash. Sabi ni Hiruma, ayos. Hindi ako nagkamali sa'yo. Lalong natuwa si Kurita at Hiruma dahil ngayon, mayroon na silang pambihirang talento sa team. Pero may problema pa, kailangan nilang makahanap ng 8 pang players bago bukas, dahil magsisimula na ang torneo. Nag-ikot ang tatlo sa buong paaralan para maghanap ng mga gustong sumali. Si Hiruma, gamit ang kanyang mga pananakot at blackmail, nakakuha ng 19 na players. Si Kurita naman, kahit anong effort, wala siyang nakuha ni isa. Si Sena naman ay nakahanap ng isa, si Tetsuo Ishimaru, miyembro ng athletics club at part-time nagde-deliver ng dyaryo. Kinabukasan, nagsimula ang unang laban ng Demon Devil Bats laban sa Koama High School. Pinaupo muna ni Hiruma si Sena sa bench. Sabi niya, huwag kang mag-alala, may plano ako. Ikaw ang magiging secret weapon natin. Ayokong malaman ng iba kung sino ka, baka agawin ka. Kaya nag-focus muna si Sena sa tungkulin niya bilang manager. Nagsimula ang laban at pinasa ni Hiruma at Kurita ang buong team hanggang sa huling minuto ng laro. Pero biglang na-injure si Ishimaru matapos madulas, at nagkaroon ng pagkakataon ang Koama na makapuntos. Nakapasok sila ng field goal at lamamang ng 3 puntos.
Natira na lang ay 9 na segundo. Wala nang choice si Hiruma kundi ipasok si Senna. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, tinawag niya itong Ice Shield 21. Sabi ni Hiruma kay Senna, makinig ka. Pag nakuha mo ang bola, tumakbo ka lang. Hindi mo kailangang gawin ang iba. Basta lampasan mo ang lahat ng 11 kalaban at siguraduhin mong mananalo tayo. Pumasok si Senna sa field, mabilis na nakalusot sa mga kalaban, at nakapuntos. Panalo ang Damon Devil Bats sa kanilang unang laban. Pagkatapos ng laro, nag-aalala si Ma'am Ori. Sabi niya, ginagamit ka lang ni Hiruma. Baka mapahamak ka. Kaya nagdesisyon siyang sumali sa club bilang manager, para maprotektahan si Senna. Sa susunod na round, nakaharap ng Devil Bats ang isa sa pinakamalalakas na koponan sa buong bansa. Ang Ojo White Knights. Ang star player nila ay si Seijuro Shin, isang linebacker na kilala bilang pinakamabilis na manlalaro sa torneo, tumatakbo ng 4.4 seconds kahit hindi siya running back. Ang trabaho niya, hulihin ang mga runner at pigilan ng short passes. Nagsimula ang laban. Sa pagkakataong ito, pinasok na agad si Senna mula umpisa. Sa kanyang unang takbo, nakalusot siya at umusad ng maraming metro dahil sa galing niyang umiwas. Pero nagkamali siya, hawak niya ang bola ng mali kaya nabitawan nito. Mabuti na lang at agad kinuha ni Kurita ang rebound para mailigtas ang team. Pagkatapos nun, nilapitan siya ni Hiruma. Sabi niya, mali ang hawak mo sa bola. Ganito dapat. At tinuruan niya si Senna kung paano hawakan ng tama. Sa susunod na play, muling ipinasa sa kanya ang bola. Ngayon, hawak niya ito ng tama at dumiretso siya sa end zone. Nakascore ng touchdown si Senna at nakuha ng Devil Bats ang kanilang unang puntos laban sa White Knights. Nagulat ang Ojo White Knights. Hindi sila makapaniwala na isang tulad ng Damon, na itinuturing nilang mahina, ay nakakauna sa laban. Kaya ipinasok nila agad ang kanilang pinakamalalakas na players upang makabawi. Naghanda ang Damon ng depensa laban sa Ojo White Knights. Isang play ang pinlano nila kung saan gagamitin ni Senna ang kanyang bilis para seluhin at putulin ang pasa ni Takami. Pero hindi ito nagtagumpay dahil nabitawan ni Senna ang bola. Mabuti na lang at nasalo ito ni Hiruma sa tamang oras, tumakbo ng ilang metro, at ibinalik muli ang bola kay Senna. Muling kumari pa si Senna at nakalusot sa ilang depensa, pero bago siya makarating sa end zone, naitulak siya palabas ng field ng player #83 ng White Knights. Naiwan ang Damon sa 13-yard line mula sa goal line. Ayaw ng coach ng White Knights, si Shuei, na makapuntos muli ang Damon, kaya pinasok niya ang pinakamalakas nilang sandata, si Seijuro Shin. Sa unang depensa pa lang, hinarap agad ni Shin si Senna at ginamitan siya ng kanyang tanyag na spear tackle. Napatumba si Senna. Sa saglit na yun, napansin agad ni Shin na ang misteryosong Ice Shield 21 ay isa lang palang payat na baguhan. Sa susunod na play, hindi na niya tinakle si Senna. Sa halip, hinawakan niya ito, binuhat, at kinuha ang bola. Tumakbo siya papunta sa end zone at nakapuntos ng touchdown para sa White Knights. Doon nagsimulang maging one-sided ang laban. Sunod-sunod na nakapuntos ang White Knights, habang hindi makagawa ng kahit isang puntos ang Damon. Si Shin, parang ginagawang laruan si Senna sa bawat play. Dumating sa puntong gusto ng sumuko ni Hiruma. Sabi niya, wala na itong saysay, sabay kalas ng gamit niya para umalis. Pero pinigilan siya ni Senna. Sabi ni Senna, huwag ka munang umalis. Alam kong kaya kong habulin si Shin. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Gusto ko siyang talunin, kahit isang beses lang. Napangiti si Hiruma at sagot niya, kung ganun, ipakita mo sa akin. Sinabi ni Hiruma kay Senna, ang tanging paraan para matakasan mo si Shin ay kung tatakbo ka sa pinakamabilis mong kaya, yung 2 seconds. Kung hindi, lagi kanyang maabyutan. Sunod-sunod na sinubukan ni Senna na tumakas kay Shin, pero paulit-ulit siyang bumabagsak. Isang beses. 2, 3, pero kahit ilang beses siyang nahahabol at natutamba, hindi siya sumuko. Sa bawat subok, mas lalo siyang bumibilis. Hanggang sa wakas, nagawa niyang tumakbo sa kanyang tunay na bilis. Sa unang pagkakataon, naiwan niya si Shin. Nalampasan niya ang pinakamagaling na linebacker sa buong Japan. Nakagawa si Senna ng touchdown, pero huli na. Nagtapos ang laban sa score na 68-12 at talo ang Damon. Eliminado sila sa spring tournament. Ngunit hindi pa tapos ang lahat.
May isa pang pagkakataon, ang Autumn Tournament, kung saan ang mananalo ay makakapasok sa pinakahihintay na Christmas Bowl. Alam ni Hiruma na kung gusto nilang manalo, kailangan nila ng mas kumpletong koponan. Kaya sa mga sumunod na kabanata, nag-recruit sila ng mga bagong miyembro. Una nilang nakuha si Monte, isang wide receiver na mukha raw unggoy, pero may natatanging talento, ang pagdakma ng kahit anong bola. Kasunod naman, isang grupo ng mga siga ang napilitan sumali sa team dahil sa isang pagkakamali, eksaktong sa araw ng kanilang practice match laban sa Zokugaku High. Dito unang nasalayan ang galing ni Hiruma sa pagpasa, dahil may maaasahan na siyang receiver. Si Monte ay nakapuntos ng ilang beses, at si Sena naman ay nagpatuloy sa pagpapakita ng kanyang bilis. Sa laban kontra Zokugaku, nagkaroon ng matinding sagupaan si Sena laban kay Rui, ang linebacker at kapitan ng kalaban. Sa umpisa, natakot si Sena dahil sa bigat at lakas ng mga tackle ni Rui. Pero nang makita niya kung paano bugbugin si Monte sa field, naisip niya na wala na siyang ibang choice. Kailangan niyang lampasan ang takot niya at harapin si Rui. Muli silang nagduelo. Sa pagkakataong ito, buong lakas na tumakbo si Sena at nakalusot. Sa huli, nakuha ng Damon ang panalo sa score na 46-28. Bago magsimula ang laban, nakipagpustahan si Hiruma kay Rui. At dahil natalo ang Zokugaku, buong team nila ay naging parang alipin ng Devil Bats, gagawin nila lahat ng ipapagawa ni Hiruma. Kinabukasan, dagsa ang mga estudyante sa clubroom ng Damon. Lahat ay na-inspire kay iShield 21 at gustong sumali. Dahil sobrang dami ng gustong pumasok, gumawa si Hiruma ng kakaibang trial. Kailangan nilang umakyat sa Tokyo Tower habang may bitbit na yelo, bago ito matuno. Ang unang nakatapos ay sina Monte, si Daikichi, at ang kambal na si Jumanji at si Kuroki. Ang pinakahuli namang umabot sa tuktok ay isang kalbo na halatang seryoso, si Manabu Yukimitsu. Ngayon na may dagdag na miyembro, pinaigting ni Hiruma ang training. Pinilit niyang kabisaduhin ng lahat ang iba't ibang ruta ng plays para mas gumanda ang opensa ng team. Matapos ang ilang araw na ensayo, nagpunta sila para manood ng Spring Tournament Finals, kung saan naglaban ang Ojo White Knights at ang Cebu Wild Gunmen. Ang Cebu ay kilala sa passing game nila. Salamat sa galing ng kanilang quarterback na si Kengo Mizumaki at sa husay ng wide receiver na si Taro Raimon. Pantay ang laban sa simula, pero sa huli, nanalo ang Ojo sa lamang na 1 puntos lamang. Malaking dahilan nito ay nagkaproblema si Raimon sa tiyan kaya kinailangang lumabas ng laro. Kung hindi nangyari yon, baka ibang resulta ang lumabas. Nakita ni Sena at ng iba pang Devil Bats kung gaano kahalaga ang maayos na pagtakbo ng ruta, kaya lalo nilang sineryoso ang training. Halos lahat ay porsigido, maliban sa kambal na sina Jumanji at Kuroki. Madalas silang lumiban, at ito'y labis na ikinagalit ni Daikichi, dahil alam niyang pangarap ni Kurita na magkaroon ng mga kasama sa linya na tapat at seryoso. Nagbago ang lahat ng makasalubong nila ang mga players ng Taiyo Sphinx, ang susunod na kalaban ng Damon. Hindi dapat sila ang makakalaban. Pero minanipula ni Hiruma ang database ng liga para mapalitan ng Damon ang Taiyo sa isang friendly match kontra sa isang American team. Siyempre, ikinagalit ito ng Sphinx, kaya nagkasundo na magkaroon muna ng laban sa pagitan nila at ng Damon para magdesisyon kung sino ang makakaharap ng mga Amerikano. Narinig ng kambal na si Jumanji at Kuroki kung paano sila kinukutsa ng mga players ng Taiyo. Dahil pikan at mainitin ang ulo, agad silang naghanap ng gulo. Ngunit mas malalakas ang Sphinx, at agad silang pinabagsak. Lubos na nainsulto ang kambal. Sa sobrang inis, nagpasya silang mag-training ng seryoso, para makabawi sa laro at patunayan ang sarili. Kaya bumalik sila sa Damon at sumama na ng buo sa ensayo. Makalipas ang ilang araw, nagtungo ang Devil Bat sa eskwela ng Taiyo Sphinx para sa kanilang practice match. Doon nalaman ni Sena na ang mga players ng Sphinx ay mukhang mga Egyptian dahil obsessed ang principal nila sa kulturang yun. Pero sa katotohanan, puro Japanese lang sila. Ang Taiyo Sphinx ay kilala sa buong bansa dahil sa kanilang matibay na defensive line, pinakamalakas sa buong Japan. Kaya't ang resulta ng laban ay nakasalalay sa kung kaya bang tumagal ni Kurita, Daikichi, at ng kambal na sina Jumanji at Kuroki. Pagsisimula pa lang ng laban, pinakita agad ng Taiyo kung bakit sila kinatatakutan.
Para bang walang hirap nilang naitulak at na-overpower ang linya ng Daemon. Dahil dito, nakapuntos agad ng unang touchdown ang Taiyo, sabi ni Hiruma sa kambal, panahon na. Gamitin nyo na ang lihim na teknik. Sa susunod na play, ginamit nila ang tinatawag na delinquent tackle, isang brutal na sabayang atake. Sa lakas nito, natalo nila ang lineman ng Taiyo at nabasag ang depensa, kaya't nakarating sila kay quarterback Joe Carao at nakuha ang bola. Turn-o na ng Daemon para umatake, ipinasa ni Hiruma ang bola kay Senna. Sa pagkakataong ito, nakita ni Senna kung gaano kagrabe ang sakripisyo ng kanyang teammates. Kaya sabi niya sa sarili, hindi ako pwedeng maging pabigat. Kailangan ko ring tumulong. Tumakbo siya buong lakas at nagawa niyang lampasan ang bantay na si Bamba, kaya nakapuntos at naitabla ang laban. Sa sumunod na minuto, tuloy-tuloy ang momentum ng Daemon. Domina nina Jumanji at Kuroki ang linya ng Taiyo, kaya natarante si Carao at nabitawan ang bola. Ilang segundo itong gumulong sa field, hanggang sa masalo ito ni Senna. Muli siyang tumakbo. Pero sa pagkakataong ito, hinarap siya ulit ni Bamba at tinamba siya gamit ang isang braso lang, kahit ganun, nakabawi pa rin ang Daemon. Sa tulong ng mga catches ni Monte at takbo ni Senna, nakapuntos sila ng isa pang touchdown, hindi makapaniwala ang Taiyo na nahihirapan sila laban sa isang tulad ng Daemon. Kaya sa ikalawang half, pinasok nila ang kanilang secret weapon, ang Ken Kamaguruma, isang cornerback na freshman pero halos kasing laki ng higanti. Sa pagpasok niya, halos lahat ng tira kay Monte ay napigilan. Unti-unting nawalan ng kumpiyansa si Monte, at bumawi ang Taiyo. Sa third quarter, lamang ang Taiyo sa 20-12. Pero hindi sumuko si Monte. Sabi niya, hindi pwedeng matapos ito ng ganito. Kaya nang matira ang isang minuto, buong tapang niyang sinalo ang isang mahaba at malinis na pasa ni Hiruma. Touchdown para sa Daemon. Nabawasan ang lamang ng Taiyo. Sa natitirang segundo, sabi ni Hiruma, iisa na lang ang tsansa natin. Ibibigay natin lahat. Senna, oras mo na. Kaya't umasa ang lahat kay iShield 21. Sa huling play, tumakbo si Senna ng pinakamabilis. At bagaman hindi sila nanalo, nagawa nilang makapantay. Natapos ang laro sa 20-20, isang malaking tagumpay para sa Daemon laban sa isa sa pinakamalakas na team sa buong bansa. Bilang pagkilala, ibinigay ng Taiyo Sphinx sa Daemon ang karapatang lumaban kontra sa NASA Aliens, isang American team na may star running back na tinatawag na Panther. Ngunit hindi maganda ang sitwasyon ni Panther. Ginagawa siyang parang alipin ng kanilang coach dahil lamang sa kulay ng kanyang balat. Sa kabila nito, pareho silang humahanga ni Senna sa isa't isa. Bago pa sila magkaharap, napanood na nila ang mga laro ng bawat isa at sabik silang magharap sa field. Isang araw, nawala ng alagang pusa ang coach ng Aliens. Nakita ito ni Panther bilang pagkakataon. Lumapit siya at sabi, kung mahanap ko ang pusa mo, papayagan mo ba akong maglaro sa susunod na laban? Pumayag ang coach, habang naghahanap sa lungsod, nakasalubong ni Panther si Senna. Nagkausap sila at nagpasya na tulungan ng isa't isa para mahanap ang pusa. Habang tumatakbo silang dalawa, napansin ni Panther ang bilis ni Senna at naisip niya. Ito na nga ang iShield 21. Sa tulong ni Senna, natagpuan nga ng Moreno ang pasang nawawala. Pero sayang lang, dahil hindi tinupad ni Apollo ang usapan, hindi pa rin siya binigyan ng uniforme para makalaro. Nagsimula ang laban, at agad ipinakita ng Aliens kung bakit tinatawag itong American football. Sa unang play pa lang, bumomba na sila ng isang touchdown gamit ang kanilang pamatay na teknik, ang rocket pass. Sinubukan ng Daemon pigilan si Homer sa pagpapakawala ng mga long pass gamit ang blitz, isang taktika kung saan diretsyo nilang inaatake ang quarterback. Pero pumalpak ang plano. Tinank lang ni Homer ang tackle ni Senna na parang walang nangyari, tapos naglabas pa ulit ng rocket pass para sa isa na namang touchdown ng Aliens. Napagtanto ni Senna na hindi uubra ang simpleng blitz. Kaya gumamit siya ng change of pace para gulatin si Homer. Sa susunod na pagkakataon, umatake ulit si Senna, at tagumpay. Dahil dito, nagkaroon ng momentum ang Daemon at kahit paano'y napigilan nila ang opensa ng Aliens. Dito na pumasok ang plano ni Hiruma, inutusan niya ang Haha Brothers na gumawa ng S. Isang formation kung saan solid nilang binabantayan ang running back. Naging epektibo ang tatlong magugulong magkakapatid,
kaya't nakalusot si Senna at umusad ng mahaba bago mapigilan. Patuloy na inasahan ni Hiruma si Senna dahil walang kahit sino sa aliens ang kayang sumabay sa kanyang bilis. At sa huli, nakapuntos ulit si Senna, 2 puntos na lang at abot na nila ang Americans. Dito na nagsimulang kabahan si Apollo. Hindi niya inasahan na magiging dikit ang laban. Pero kahit ganoon, matigas pa rin ang ulo niya at ayaw pa ring ipasok si Panther, dahil may galit siya rito mula pa sa isang nakaraang insidente. Pero naging mahal ang kayabangan ni Apollo. Sa sumunod na minuto, naungusan na ng demon ng aliens dahil sa puntos ni Monte at Senna, na parehong sumunod sa plano ni Hiruma. Kaya't nagkahiwa-hiwalay ang mga alien players at halos magmakaawa kay Apollo, ipasok mo na si Panther. Siya lang ang makakaharap kay Eyeshield 21. Dahil dito, napilit si Apollo ng kanyang koponan kaya sinuot ng Panther ang uniform at pumasok sa laban. Agad namang binago ng mga aliens ang kanilang formation at ginamit ang tinatawag nilang lunar jump, isang pormasayon na dinisenyo para ma-maximize ang bilis ng Panther. Nagsimula ang laro, at ang unang kick-off ay napunta diretso sa kamay ng Panther. Sa sobrang bilis, dumiretso siya sa gitna, umiwas sa mga taga-demon na parang snatcher lang na nakatakbo matapos mang-agaw ng bag. Dito, unang beses na nalamangan si Senna pagdating sa bilis. Dahil dito, nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, at sunod-sunod na natalo sa mga duelo kontra sa Panther. Muling nakapuntos ng ilang beses ang Panther at naitulak ang lamang ng aliens ng 7 puntos, pero napansin ng Panther na hindi ibinibigay ni Senna ang kanyang 100%. Kaya sinabi niya rito, gusto kong makita ang tunay mong lakas. Kung gusto mong maging pinakamahusay na running back sa mundo, kailangan mong malampasan ang mga tulad ko, o maging ang bilis ni Seijuro Shin. Sumagot naman si Senna, gusto rin kitang talunin. At pangako, gagawin ko yon sa sarili kong estilo. Sa kanilang muling sagupaan, na-realize ni Senna ang taktika ng Panther, ginagamit nito ang kanyang mga braso para itulak at umiwas sa depensa. Pero dahil dito, nagiging bukas siya para maagawan ng bola. Kaya nang tangkain siyang itulak ng Panther, biglang binilisan ni Senna ang takbo, iniwasan siya, at sabay sinampal palayo ang bola mula sa kamay nito. Sa sobrang pagod, nawala ng malay si Senna at hindi nakasali sa huling play ng Demon. Sa huli, natalo sila ng 1 puntos lang, pero kahit natalo, kinilala pa rin ni Apollo ang lakas ng mga Hapon at binati sila bago umalis. Sa huli, nagkamayan si Senna at Panther, at nangakong muling magkikita sa hinaharap. Matapos nito, bumiyahe ang Demon papuntang Estados Unidos, dahil sa kapritsyo ni Hiruma na hanapin ang magiging coach ng koponan. Pagdating nila, nasalubong sila ni Sakaki, at tinanong nito kung bakit wala si Musashi. Doon ikinwento ni Kurita ang kanilang pinagmulan. Si Sakaki pala ang unang nagturo sa kanila ng football. Noon, 3 pa lang sila, sina Hiruma, Kurita, at si Musashi. Si Musashi naman, isang kicker na mukhang mas matanda sa edad niya. Pero mahal na mahal ang football katulad ni Hiruma at Kurita. Nangako silang 3 noon na sabay-sabay silang makakarating sa Christmas Bowl, pero may isang bagay na nagbago kay Musashi, isang bagay na malalaman lang natin sa tamang oras ng kwento. Sa ngayon, ang mahalagang tandaan, humiling si Hiruma kay Sakaki na sanayin sila sa Hell March training sa loob ng 40 araw, dahil gusto ni Hiruma na gawing national champion ang Demon. Sa una, tumanggi si Sakaki dahil sobrang delikado raw ang training. Pero dahil sa pangungulit ni Hiruma, napapayag din siya at pumayag na sanayin ng team para matupad ang pangarap nilang makarating sa Christmas Bowl. Ang unang bahagi ng training ay brutal, kailangan nilang tumakbo ng mahigit 2,000 kilometro hanggang Las Vegas. Pero hindi lang basta takbuhan ito, bawat isa ay may partikular na training ayon sa kanilang posisyon. Ang mga nasa linya, kailangang tumulak ng isang track habang umaandar. Ang mga receivers, kailangang tumakbo habang iniiwasan ang mga bala na pinapaputok ni Hiruma. At si Senna, kailangan tumakbo habang tinutulak ang isang bato. Bakit? Dahil natuklasan ni Sakaki ang nakamamatay na kahinaan ni Senna, bumabagal siya tuwing titigil para umiwas. Kaya idinisenyo niya ang training na ito para matanggal ang butas sa estilo ni Senna. Sigurado siya, kapag nakayanan ni Senna ito, magiging isang higanteng halimaw siya sa field. Habang abala si Senna sa training kasama ang kanyang bato, muling nakasalubong niya si Taki, isang babaeng una niyang nakilala sa filler episode, na hindi pala totoong filler. Sinabi ni Taki na pupunta siya sa Amerika para hanapin ang kanyang kuya.
Si Natsuhiko, na umalis para maging pro-American football player, tinulungan siya ni Sena sa paghahanap, at natagpuan nila si Natsuhiko habang nagtetest para makapasok sa isang team. Aksidenteng nakasali rin si Sena sa tryout, pero mabuti na rin dahil doon niya na-realize na si Natsuhiko ang missing piece ng Demon, isang all-around player na kayang maglaro sa kahit anong posisyon. Matapos ang practice match, sinabi ng coach kay Natsuhiko na hindi pa siya handa para maging pro, pero malaki ang potential niya. Pinayuhan siyang mag-training pa ng 3 taon at bumalik ulit. Sa huli, inimbitahan siya ng Demon, at doon nakuha ng koponan ang matagal na nilang hinahanap na utility player. Habang patapos na ang 2,000 kilometro run, isang malaking problema ang dumating, nahulog ang truck na tinutulak ni Kurita at iba pa sa isang napakalaking putikan. Akala nila katapusan na ng training, pero hindi pa pala. Dahil biglang gumana ang hidden passive ng mga lalaki, kapag may nakita kang nagtutulak ng sasakyan. Kusa kang tutulong, at doon, kahit mga estranghero ay sumama at tumulong, hanggang sa nagawa nilang maitulak muli ang truck gamit ang pinagsamang lakas, parang apoy na hindi mapapatay. Sa huli, natapos ng buong team ang Hell March training, kahit halos lahat sila ay bagsak sa sobrang pagod. Nang makita ito, sinamantala ni Sakaki ang pagkakataon para isama si Sena at subukan mismo ang resulta ng training niya. Pagbalik nila sa Japan, nagsimula na ang bagong season ng Demon. At dito nalaman nila ang balita na talo si Ojo White Knights sa Kanto Tournament, kaya ngayon ang pinakamahusay na team sa buong Japan ay ang Shinryu Uji Naga. Dahil sa pagkatalo, nag-focus si Ojo sa training para ma-develop ang mga players nila. Pinakamalaking improvement ang nagmula kay Seijuro Shin, dahil iniwan niya ang trabaho niya bilang modelo para tulungan si Takami na tuparin ang pangarap nitong maging pinakamahusay sa bansa. Samantala, ang Demon Devil Bats ay haharap sa kanilang unang laban sa bagong season kontra sa Amino Institute, isang koponan na gumagamit ng high-tech science para i-maximize ang kakayahan ng mga manlalaro. Bukod pa dito, eksperto rin sila sa pagkuha ng impormasyon, at dahil doon natuklasan nila agad ang kahinaan ng misteryosong Ice Shield 21. Dumating ang araw ng laban. Si Taki pa mismo ang nagdala ng mga cheerleaders para mas lalong maboost ang morale ng Demon. Sa lakas ng suporta, parang ibang team ang Demon kumpara sa simula ng anime. Nagsimula ang laban at agad ipinakita ng Amino ang lakas ng sports science. Si Ayon Aga ay literal na pinatalsik sa ere ang Haha Brothers gamit lang ang brute force. Sumunod, tinarget nila si Hiruma para pigilan ang mga pasa. Sa unang quarter, Amino ang lamang, 7-0, isa pa, wala pa si Sena sa field dahil papunta pa lang siya sa stadium. At dahil dito, tensyonado ang lineman ng Demon at hindi maipakita ang tunay nilang lakas. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang ipaalala ni Sakaki sa kanila ang training na ginawa nila sa Amerika, yung pagtutulak ng truck. Naalala nila ang hirap at disiplina, at biglang nagkaroon ng malaking improvement ang linya ng Demon. Nakaya nilang tapatan ang matitinding depensa ng Amino, pero kahit ganoon, hirap pa rin makapuntos ang Demon. Wala si Sena, at tanging si Montaa lang ang natitirang pamatay sundalo nila, kaya predictable ang kanilang laro. Sa bawat atake, nadudurog sila. Sa ikatlong quarter, unti-unti nang bumawi si Hiruma gamit ang kanyang matatalinong pasa. Naipasok ni Ishimaru ang bola para makapuntos ng 6, at sinundan pa ng isang kamanghamanghang catch ni Montaa na naglapit ng score sa 12-16, pero lamang pa rin ang Amino, at sa pinakahuling bahagi ng laro, sakto ring dumating si Sena, Ice Shield 21 na mayroong epic na entrance. Pero imbes na palakpakan, pinagtulungan pa siya ng mga kakampi niya dahil late siyang dumating. Nagpasalamat si Sena kay Rui dahil siya ang tumulong para makarating siya sa oras. At agad niyang binawi ang atraso sa unang play pa lang niya, nakapuntos agad at gin-icing ang buong team. Pagpasok ni Sena, naging unstoppable na ang Demon. Pinangunahan niya ang offensive, at tinapos nila ang laban na may dominanteng panalo, 3-6-14, kontra Amino. Sa kabila ng panalo, nanatiling malaki ang kahinaan ng Demon, wala silang kicker para sa extra points. Dahil dito, sinubukan ni Sena at Montaa na kumbinsihin si Musashi na bumalik. Pero tumanggi siya, dahil abala siya sa trabaho. Bago ang susunod na laban, sumali ang Demon sa isang training camp kung saan nakalaban nila ang mga matatanda. Doon, muling nagtagpo sina Sena at Shin. Para bang nagkaintindihan sila sa isip, isang tahimik pero matinding hamon. Ipapakita ni Sena ang bago niyang teknik, ang Ghost Run,
laban sa pinakamalakas niyang karibal. Hindi nag-atubili si Shin na magsuot ng uniform. Para sa kanya, si iShield 21 ang tunay na karibal na dapat niyang talunin. Sa umpisa, pinigilan ni Sena ang sarili. Ipinagbawal kasi siya ni Hiruma na ipakita ang bagong teknik sa labas ng opisyal na laban. Dahil dito, dinodomina siya ni Shin at talo siya sa bawat duelo. Nang makita ito, naawa sina Montaa at ang iba pang teammates kay Sena. Kaya sinabi nila, kalma ka na lang, Sena. Kalimutan mo ang sinabi ni Hiruma. Ipakita mo ang lahat ng kaya mo. Na-realize ni Sena na tama sila. Kaya sa susunod na sagupaan, ginamit niya ang Ghost Run. At nang seryoso na siya, kahit si Shin ay hindi makasabay. Lamang si Sena at nalampasan ang defensive genius ng White Knights, pero sa ikatlong duelo, naka-adjust si Shin. Napagtanto niya na para mahuli si Sena, kailangan niyang alisin lahat ng ibang iniisip at mag-focus lang sa eksaktong timing ng pagbabago ng bilis. At doon, nagawa niyang pigilan ang Ghost Run ng iShield 21, natapos ang scrimmage, at na-realize ni Sena na malayo pa para tuluyang mapino ang teknik niya. Nangako siyang magpapalakas pa bago muling makaharap si Shin. Pagbalik sa Autumn Tournament, nakaharap ng Damon ang Yuhi Gods, isang team na pinalitan ng puro higanti ang original players para lang makasali. Sa simula, lamang agad ang Gods, nakapuntos sila ng 7 madaling puntos gamit lang ang pisikal na lakas, pero agad bumawi ang Damon. Sa susunod na play, nakapuntos ng 6 matapos gamitin si Montaa bilang distraction, kaya nakalusot si Natsuhiko Taki sa end zone. Habang tumatagal, nagsimulang lumitaw ang kakulangan sa karanasan ng bagong players ng GOTS. Sunod-sunod silang nabiktima ng mga trick plays ni Hiruma. Sa sobrang gulo ng laro, nadami na sila ng Damon hanggang sa napahiya at kusang sumuko sa laban. Sa huli, pinasok ng coach ang original na players ng GOTS, pero mas mahina pa sila kaysa sa mga pinalit. Wala silang nagawa laban sa umaalab na Damon offense. Matapos makalusot sa second round, pumasok na sila sa ikatlong round. Pero bago yun, nagpa siya ang buong koponan na panuorin muna ang susunod na malaking laban ng Poseidon at Ojo White Knights. Interesado si Kurita dito dahil isa sa kanyang matalik na kaibigan, si Niyama, ay naglalaro para sa Ojo Deer, at yun na ang huling taon niya sa high school football. Sa simula, lamang ang mga Deer at tila madali para sa kanila ang laban. Pero nagbago ang lahat nang pumasok sa field ang dalawang higanti ng Poseidon, Sean at Kengo. Agad nilang binaliktad ang daloy ng laban, at sa huli, nanalo ang Poseidon sa iskor na 31-14, parehong mayabang sina Sean at Kengo. Hindi nila pinapansin ang kahit sinong hindi kasing tangkad nila. Para sa kanila, sapat na ang height at brute force para dominahin ang football. Dito nagsimulang kabahan si Sena. Kasi totoo naman. Mas matangkad ng mahigit 35 centimeters ang mga higanti ng Poseidon kumpara sa kanya. Pero kinausap siya ni Shin, at napagtanto niya, hindi lahat nakabase sa laki, importante rin ang bilis, taktika, at puso sa laro. Upang patunayan ito, hinarap ni Sena si Sean suot ang kanyang iShield 21 uniform. Pero nang makita siya, sinabi agad ni Sean, hindi ikaw ang tunay na iShield 21. Nakalaban ko na siya sa Amerika. Mas malaki, mas malakas kaysa sayo. At doon na-realize ni Sena ang isang nakatagong katotohanan, totoo pala ang mga kwento ni Hiruma. Ang pangalan na iShield 21 ay minanalang niya mula sa isang misteryosong player sa Amerika, na noon ay ginamit ni Hiruma para takutin ang ibang koponan. Gayunpaman, si Kengo mismo ang nagnais na makalaban si Sena. Sa kanilang one-on-one duel, ginamit ni Sena ang kanyang bilis at Ghost Run, at kahit maliit siya, napahanga ang lahat sa galing niya. Nagbago ang pananaw ni Sean, umalis siya ng field, iniisip na baka nga may kakaibang kinabukasan ang Demon dahil sa bagong iShield 21. Pagdating sa third round ng Autumn Cup, muling nakipaglaban ang Poseidon, ngayon laban sa team ng mga Chameleons ni Rui. Kahit nagkaroon ng character development si Rui noong nakaraang season, hindi niya pa rin nakayang pigilan ang tsunami ng Poseidon. Natapos ang laban sa nakakahiya at nakadudurog na 42-0, samantala, para sa Damon, ang kanilang third round ay laban sa Doburaku Scorpions, isang kupunan ng puro mandaraya. Ang estilo nila ay manalo gamit ang paninira at pandaraya. Bago pa man magsimula ang laro, dinukot nila si Hiruma para mawalan ng leader ang Demon. Dahil dito,
napilitan si Ishimaru na tumayong quarterback. Ang problema, wala siyang karanasan at madaling mabasa ang galaw niya. Kaya agad na pinahirapan ng Scorpions ang Daemon offense. Dahil wala si Hiruma, wala ring malinaw na strategist sa field. Kaya madali silang nabasa at nakalusot ang Scorpions offense, nakapuntos agad ng 14-0 sa first quarter. Galit na galit ang magkapatid na Jumanji Gang at gusto na talagang sapakin ang mga Scorpions matapos dukutin si Hiruma. Pero pinigilan sila ni Kurita, at sa halip ay tinaasa niya ang moral ng lahat sa pamamagitan ng isang nakaka-inspire na speech. Dahil dito, nakabalik loob ang Demon at unti-unting lumaban. Sa halftime, binasa ni Ma'am Ori ang liham na iniwan ni Hiruma bago siya nawala. Doon nakasulat ang lahat ng nangyayari sa laban, kasama pa ang eksaktong huling puntos ni Senna. Doon na nagduda ang lahat, baka hindi talaga kinidnap si Hiruma. Baka parte lang ito ng plano niya, at tama nga sila. Biglang sumulpot si Hiruma sa field, dala pa ang kanyang machine gun at trademark ng ngisi. Mula doon, hinarap niya ang kapitan ng Scorpion sa isang battle of wits. Pagbalik niya bilang quarterback, nagbago ang daloy ng laro, dahil sa brilliant plays ni Hiruma, isang touchdown mula kay Montaa at isang mabilis na takbo ni Senna ang agad na bumaliktad sa score. Sunod-sunod ang puntos hanggang sa tuluyang duminahin ng Daemon ang Scorpions. Tinapos nila ang laban gamit ang bagong bersyon ng kanilang signature play, Power Up Devil But Ghost 21, sa panalong yun. Pasok na ang Daemon sa quarterfinals. Kung saan makakaharap nila ang makapangyarihang Poseidon. Pero bago pa magsimula ang laban, binyuli sina Sean at Kengo si Komusubi. Tinawag nila siyang dwarf at sinabing wala siyang silbi bilang lineman dahil sa kaliitan niya. Tinamaan si Komusubi sa pinakasensitibo niyang insecurities. Kaya't bigla siyang nawala, iniwan ng team at nagkulong sa sarili. Nang malaman ito, agad na naghanap ang buong Daemon team. Natagpuan nila si Komusubi sa tuktok ng bundok. Dito siya hinarap ng Jumanji Brothers. At sa halip na puro salita, pinukpok nila ng suntok ang kanyang pride hanggang maintindihan niya. Mahalaga siya sa Demon Defense, maliit man o malaki ang katawan. Mula doon, nag-training mag-isa si Komusubi para ma-develop ang panlaban niya sa mga giants ng Poseidon. Nagawa niyang lumikha ng isang bagong teknik na kayang mag-angat ng kahit sinong kalaban, gaano man kalaki. Dumating ang araw ng laban, Daemon Devil Bats vs. Poseidon. Sa unang play pa lang, pinatunayan na agad ni Komusubi ang bunga ng kanyang training, inalis niya si Kengo sa linya gamit ang bagong teknik niya. At binuksan ang butas para makatakbo si Senna at makakuha ng ilang yarda. Pero hindi nagtagal, nag-adjust si Kengo. Ginamit niya ang kanyang Narador stance, binaba ang center of gravity, at pinakita kung gaano talaga siya kalakas. Na-outmuscle niya si Komusubi at nakalusot agad para sagasaan ang fake eye shield 21 ng Daemon, dahil dito, nagsimulang mabugbog ang front line ng Daemon. Si Komusubi nado-dominate ni Kengo, si Montei nahihirapan rin dahil sa height disadvantage niya laban sa mga higanti ng Poseidon. At mukhang anytime, makakascore na ang Poseidon, pero biglang lumaban ang trio de Inanos, sina Komusubi, Montei, at Senna. Kahit puro malalaki ang kalaban, pinakita nila ang puso ng mga underdog, kahit ganun, hindi pa rin madali. Si Sean mismo ang nagbantay kay Senna, at tinawag pa siyang fake eye shield 21. Nag-init ang ulo ni Senna, pero hindi siya makalusot sa pader ng Poseidon defense. Dahil dito, unang nakascore ang Poseidon sa pamamagitan ng run ni Coban, tapos nadagdagan pa ng isa pang touchdown, 1-4-0 na ang lead nila. Dito na nagdesisyon si Hiruma na ilabas ang secret weapon, ang wishbone formation. Tatlong running backs ang nasa likod niya, kaya may option siyang tumakbo, ipasa, o i-hand off depende sa sitwasyon. Gamit ang bagong forma, pinaganya ulit ni Senna ang kanyang Devil But Ghost. Nakalusot siya sa defense at naipasok ang bola sa end zone. Nabuhay ang Daemon, pero dahil sablay ang conversion, 1-2-14 pa rin sila. Lamang ang Poseidon. Pagpasok ng second half, uminit lalo ang laban. Si Sean naglabas ng bagong defensive move, Moby Dick Anchor. Na-cancel ang ghost ni Senna, at parang nawala ang pinakamalakas niyang teknik. Dahil doon, muling nakontrol ng Poseidon ang laban at halos lamunin ng buong Daemon, pero biglang tumayo ang kalbo na si Ishimaru. Sawa na siyang makita na parang nawawala ng pag-asa ang team. Sinigawan niya ang lahat,
Pinaalala kay Sena at sa iba na hindi siya nag-iisa, nasa likod niya ang buong Demon Team, sang-ayon si Hiruma. Kaya sa susunod na play, gumawa siya ng tricky strategy. Una, nagpasa siya kay Natsuhiko, na nagdala ng bola malapit sa end zone. Pag-ulit ng formation, inakala ng Poseidon na mauulit ang parehong pattern. Pero this time, binigay ni Hiruma ang bola kay Sena, at mabilis niya itong dinala para makagawa ng third touchdown ng Demon, sa ikatlong quarter ng laban. Tumigil ang daloy ng puntos dahil parehong nagkakanselahang maganda ang depensa ng Demon at Poseidon. Walang makalusot na tira, kaya napilitan ang Poseidon na ilabas ang matagal na nilang tinatagong secret formation na inireserba pa sana nila para sa finals. Inilagay nila ang pinakamalalaki nilang player sa likod mismo ng defensive line. Dahil dito, nagawa ng Poseidon na pigilan ang mga pasa ng The Monkey at pati ang mga pagtakbo ni Sena. Sinabi pa ni Sean kay Sena na wala siyang kwenta kung susubukan pa niyang lumusat. Dahil nakalaban na raw niya noon sa Amerika ang tunay na Ice Shield 21, at mas malakas at mas mahusay daw ito kaysa kay Sena. Kaya imposible raw na talunin siya ng isang impostor lang. Muling nakabawi ang Poseidon matapos ang pasa mula kay Koban Same para kay Locke, at umangat sila sa score na 23-18, 2 minuto na lang bago matapos ang laban. Alam ng Poseidon na kapag nakagawa pa sila ng 2-point conversion, wala nang paraan para makahabol ang Demon bago magtapos ang laro. Kaya todo buhos sila para makuha ang dagdag na puntos. Pero alam na alam ni Hiruma ang plano nila. Kaya inutusan niya sina Atsuhiko at The Monkey na bantayan ang pasa, habang siya naman ang baalang manggulo kay Koban Same. Tulad ng inaasahan, natakot si Koban at napuwersang ipasa ang bola sa kanan. Doon agad na intercept ni Netsuki, at sunod naman itong nakuha ni The Monkey, dahil 18 segundo na lang ang natitira, sinabi ni Hiruma kay Sena na nakasalalay lahat sa kanya. Siya na ang bahala para talunin si Sean sa huling play ng laban, sa 2 segundo bago matapos, isang huling atake na lang ang natitira para sa Demon para makuha ang tiket papuntang semifinals. Bagamat halatang si Sena ang aasahan, pinili pa rin ni Hiruma na ipasa sa kanya. Sabay bigay ng matinding motivation, lumipad ka, Sena, lagpasan mo ang mga higanti ng Poseidon, naghanda ang 2 koponan, pumwesto, at nagsimula ang huling play ng laban. Sa tulong ng kombinasyon ng trio of small guys, matagumpay na naipasok ni Sena ang bola at tinapos ng Demon ang laban sa score na 24-23. Pasok sila sa semifinals ng Autumn Tournament. Pagkatapos ng laban, humingi ng tawad si Sean kay Sena dahil minamaliit niya ito noon, tinawag pa niya siyang fake Ice Shield 21 dahil sa tangkad niya. Ngayon, inamin niyang nagkamali siya at umaasang muling makakaharap si Sena sa hinaharap. Kinabukasan, nagulat si Sena nang muling makita ang kanyang matagal ng kaibigan mula pagkabata, si Riku, na siya ring naging malaking bahagi ng nakaraan niya. Si Riku ang nagturo kay Sena kung paano tumakbo noong bata pa sila, kaya sa isang salita, para na rin siyang naging unang coach ni Sena. Nang magkita silang muli, inamin ni Riku na siya ang ace runner ng Cebu Wild Gunman, at sabik na sabik siyang makaharap ang misteryosong Ice Shield 21 sa semifinals. Doon na pagdesisyonan ni Sena na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gusto niyang makita muna kung gaano nakalakas ang dating mentor niya. Pero nang masaksihan niya ang bilis ni Riku sa laro, nang inig ang tuhod niya sa kaba, hindi naman nagtagal at natuklasan din ni Riku ang sikreto, si Sena nga ang tunay na Ice Shield 21. Tinanong niya kung bakit itinatago pa niya ito, lalo na kay Ma'am Ori. Sagot ni Sena, ayaw niyang ipaalam hanggat hindi pa siya lumalakas ng husto. Kaya nakikiusap siya kay Riku na huwag muna itong isiwalat. Pumayag si Riku, pero may kondisyon, haharapin siya ni Sena ng buong lakas sa semifinals. Gusto niyang makita kung gaano nakabilis ang kanyang dating estudyante. Pagsapit ng semifinals, nag-umpisa ang laban sa kick-off ng Demon. Nakuha agad ni Riku ang bola at agad niyang pinaandar ang kanyang rodeo drive. Sa loob lang ng ilang segundo, naiwan niya ang buong depensa ng Demon, kasama na si Sena, at agad nakapuntos para sa Cebu, pero hindi nagpahuli si Sena. Sa susunod na play, gamit ang kanyang bilis, nailesutan niya ang kalahati ng depensa ng Cebu at nagtala rin ng touchdown para sa Demon. Naging matindi ang bakbakan ng dalawang pinakamabilis sa field, at dumating pa sa punto na halos nakakalimutan na nilang may hangganan ang field dahil sa bilis ng kanilang karera. Pero nag-iba ang lahat nang pumasok si Tetsuma,
ang tinaguriang locomotive. Sa sandaling umarangkada siya, halos imposibleng pigilan. Dahil dito, lamang ang Cebu sa iskor na 14-7, samantala, hirap na hirap din ang opensa ng Damon. Lalo na't si Nijima Shijima, gamit ang kanyang kakaibang katawan, ay parang laruan lang ang mga magkapatid na Jumanji. Paulit-ulit niya silang pinapabagsak, kaya't madaling nakakalapit kay Hiruma at napuputol ang mga play. Sa gitna ng lahat ng ito, kinabahan lalo si Sena sa kanyang muling pagtapat kay Rico. Dahil sa kaba, nabitawan niya ang bola at nawala ang posesyon ng Damon. Doon siya pinagalitan ni Rico. Habang wala kang pride bilang manlalaro, hinding-hindi mo ako matatalo. Ang isang tunay na running back, dapat handang magsakripisyo ng katawan basta't maprotektahan lang ang bola. Sa laban, pinipilit ni Hiruma ang kanyang mga kakampi na habulin si Kid sa tuwing maghahanda ito para magpasa. Sa una, parang walang silbi dahil nakakabitaw agad ng bola si Kid bago pa siya maabot ng depensa. Pero, gaya ng lagi, may nakatagong plano ang demonyong si Hiruma. Pilitin si Kid na maglabas ng mabilis na pasa papunta mismo sa direksyong ipinredict niya. Pero hindi ganoon kadali. Nabasa ni Kid ang prediksyon ng prediksyon. Imbes na ipasa ang bola, bigla siyang tumakbo dala-dala ito, iniwan si Hiruma at nagtala ng touchdown para sa Cebu. Kailangang makapuntos agad ng Damon bago matapos ang second quarter. Ang problema, wala silang kicker, kaya imposibleng makakuha ng field goal. Dito natin nalaman ang dahilan kung bakit umalis si Musashi sa team. Nagkasakit kasi ang kanyang tatay, at dahil wala silang sapat na pera, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho at makatulong sa pamilya. Bago siya umalis, ipinangako ni Hiruma at Kurita na hihintayin nila ang pagbabalik niya para tuparin ang kanilang pangako, pero hindi na siya nakabalik. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho, at paminsan-minsan lang napapanood ang Damon sa TV. Bumalik sa laban, sinubukan ni Hiruma gayahin ang malakas na sipa ni Musashi para makakuha ng field goal. Pero tumama lang ang bola sa poste. Nagtapos ang second quarter na lamang ang Cebu ng 15 puntos. Sa halftime, sinabi ni Hiruma kina Sena at Kurita na may plano siya para makahabol sila, pero kailangan nilang tigilan ang pagiging duwag at ibigay ang lahat. Ramdam ni Sena at Kurita ang bigat ng salita niya. Kaya't pagdating ng third quarter, agad nilang sinimulan ang plano. Sa bagong taktika, pinangunahan ni Kurita ang atake, dumiretso sa gitna habang binabasag ang depensa, at si Sena naman ay sumunod para makasingit. Hakbang-hakbang, umusad ang Damon gamit ang maiikling takbuhan at malalakas na tulak ni Kurita. Sa huli, umabot sila sa end zone at nakapuntos, at dito gumawa ng kasaysayan si Rico. Sa kasunod na play, nahuli niya ang bola at nagpasabog ng legendary run, tumakbo ng diretso at nagdagdag ng 6 na puntos para sa Damon. Lumapit ang score, 21-18, dahil sobrang obsessed ni Rico sa pakikipagduelo kay Sena. Unti-unti siyang nagiging pabigat, kaya't ipinalabas muna siya ng coach ng Cebu. Samantala, patuloy nilang pinalawak ang lamang gamit ang mga pasa ni Kid at sa solidong huli ni Tetsuma, ang locomotive. Pero hindi rin nagpatalo ang Damon. Ginamit muli nila si Kurita para atakihin ang gitna, at sa pagkakataong ito, gumamit sila ng finte kay Sena. Tinapos ito sa isang huli mula kay The Monkey para makapuntos. At sa extra play, ginamit ni Sena ang kanyang ghost run para makalusot at makakuha pa ng dagdag na 2 puntos. Naging 28-26 ang score, pabor pa rin sa Cebu pero dikit na. Pagbalik ni Rico sa field matapos ang ilang minuto, mas matatag na siya kaysa dati. Dahil napagtanto na niya, ang pinakamahalaga ay hindi ang personal na labanan nila ni Sena, kundi ang panalo para sa buong koponan. At dahil sa bagong mindset na ito, nakagawa ng isa pang touchdown si Rico na nag-iwan kay Sena sa matinding pagkadismaya. Kaya agad na naghanda si Sena para bumawi sa susunod na opensa. Pero muli at muli, binasag siya ni Rico. Kahit gamitin pa niya ang kanyang Ghost Hurricane, walang epekto kay Rico, pero hindi sumuko si Sena. Pinilit niyang tumatag sa isipan. Kailangan niyang lampasan si Rico. Sa pagkakataong ito, sabay namang nagplano si Hiruma. Inutusan niya si Monte na bantayan ng husto si Tetsuma, dahil sigurado siya, 100% na doon mapupunta ang pasa ni Kid. Sinunod ni Monte ang utos. At nang dumating ang pagkakataon, tinapak niya ang bola mula sa mga kamay ni Tetsuma. Tumalbog ito,
at mabilis na dumating si Cena para makuha ang rebound, nangyari ang imposibleng akala ni Rico. Umamin siyang natalo siya sa labang yun, pero sinabi rin niyang hindi pa tapos ang lahat. Kahit natalo siya sa personal na duelo nila ni Cena, sisiguraduhin niyang Seibo pa rin ang mananalo sa kabuuan ng laban, ilang segundo na lang ang natitira. Kaya naglabas ng desperadong plano si Hiruma, gagamit sila ng onside kick. Isang klase ng sipa kung saan sinasadya mong paiksiin at patalbugin ang bola ng kung saan-saan, para subukang makuha muli ang possession. Kung makukuha ito ng Seibo, ubos na ang oras at tapos ang laban. Pero kung makuha ng Daemon, may isa pa silang tsansa para bumaligtad. Sinipa ni Hiruma ang bola, at lumundag ito nang hindi mahulaan ang direksyon. Sabay-sabay na tumakbo ang lahat ng players sa field. Unang sumugod si Rico para agawin ito, pero nauna si Cena. Tumalon si Monte para sa rebound pero hinarang siya ni Kid. Sumama si Jumanji para tulungan si Monte, at nagkaroon ng opening, isang huling sagupaan sa pagitan ng The Monkey at ng Locomotive, si Tetsuma, nagkasalpukan sila. Pero sa huli, ipinahayag ng referee na possession ng Seibo ang bola, dahil si Tetsuma ang unang tumama sa lupa habang hawak ito. Lumipas ang natitirang segundo, at nagtapos ang laban sa score na 35-32 pabor sa Seibo. Nalungkot si Kurita sa pagkatalo, lalo na't mas marami pang ang touchdowns ang Daemon kaysa Seibo. Pero ang kawalan nila ng kicker para sa extra points ang siyang tunay na kumagit sa kanila. Samantala, galit na galit si Monte sa referee at halos makipag-away na, pero pinigilan siya mismo ni Tetsuma. Nagulat si Monte kung bakit pinutektahan siya ng kalaban, at doon ipinaliwanag ni Tetsuma, hindi pa tapos ang lahat para sa Daemon. Dahil sa pagkatalo nila, automatiko silang pasok sa Tokyo third place playoff. At kung mananalo sila roon, makakakuha sila ng slot papunta sa Kanto Tournament, kung saan malalaman kung aling koponan mula sa silangang Japan ang makikipaglaban sa Christmas Bowl. Sa pagtatapos ng laban, nilapitan ni Rico si Cena. Ngumiti siya at nagsabing umaasa siyang muli silang magtatagpo sa Kanto Tournament, para ipagpatuloy ang kanilang matinding karera bilang magkaribal at magkaibigan. Para kay Cena, hindi na siya pwedeng matalo ulit. Samantala, sa kabilang bracket, natalo ang Bando Spiders sa semifinals laban sa Ojo White Knights ni Shin. Dahil dito, ang Daemon at Bando ang magtatapat para sa third place playoff ng Tokyo. Bago magsimula ang laban, muling sinubukan ni Cena at Monte na kumbinsihin si Musashi na bumalik. Sabi nila, kung andin lang siya sa laban kontra Seibo, paniguradong panalo sana ang Daemon. Ngunit mariing sinabi ni Musashi na hindi pa siya makakabalik. Kapag gumaling na ang kanyang ama, iiwan na niya ang trabaho at tatakbo pabalik sa koponan. Hanggang sa oras na yon, hindi muna siya makakasama sa field. Sa mga sumunod na araw, sinubukang alamin ni Cena ang lahat tungkol kay Hayato Akaba, ang ace player ng Bando Spiders. May hinala si Cena na baka siya ang tunay na iShield 21 ng mga alamat. Pati si Sean, kinumpirma na posible ito, dahil narinig daw niya na bumalik na mula Amerika ang orihinal na iShield 21 at ngayon nasa Japan na. Matapos makaalis si Cena, nagpunta si Sean mismo kay Akaba para i-confirm kung totoo ang chismis. Nagkaroon sila ng isang matinding pagtutuo sa gitna ng gabi. Dumating ang araw ng laban para malaman kung sino ang magiging ikatlong kinatawan ng Tokyo. Dahil espesyal ang laban, isa-isang ipinakilala ng commentator ang bawat player habang pumapasok sila sa field. Unang lumabas si Akaba, tinawag siyang ang tunay na iShield 21. Sumunod naman si Kotaro Sasaki, na nakilala bilang star kicker ng torneo dahil 100% ang accuracy ng kanyang mga field goals. Si Monte naman ay ipinakilala bilang ang unggoy na lumilipad sa kalangitan, si Natsuhiko bilang ang titan na kayang gawin ng lahat, pero tanga pa rin, at si Hiruma bilang ang hari ng impyerno. Hindi rin nagpahuli ang malalakas na Jumanji Brothers, ngunit pinakaaabangan ng lahat ang pagpasok ni Cena. Matagal na niyang pinag-isipan kung paano niya gustong ipakilala ang sarili. At sa wakas, napagpasyahan niya na ibunyag na ang kanyang totoong mukha. Ayaw na niyang magtago sa likod ng maskara. Gusto niyang harapin si Akaba at patunayan ang sarili niya bilang siya mismo, hindi bilang isang impostor. Kaya sa ika-79 na kabanata, naganap ang pinakahihintay na sandali ng lahat. Ipinakilala si Cena bilang iShield 21 ng Daemon Devil Bats. Nagsimula ang laban.
Gumamit agad ng trick play ang Bando, kunwari simpleng kick-off, pero ginamit nila si Akaba para makuha agad ang possession. Tumakbo si Kurita para agawin ang bola, pero nauna si Akaba. Sa isang malakas na tulak, pinabagsak niya si Kurita at pinakitang napakalakas niya. Nakuha ng Spiders ang possession, at sa unang opensa pa lang, ginamit nila ang kanilang specialty, isang perpektong field goal mula kay Sasaki. 3 puntos agad para sa Bando, dito makikita ang malaking contrast, ang Bando ay eksperto sa field goals, habang ang Demon, ni isang field goal, hindi makuha, ulitin ng Bando ang kanilang taktika. Muli nilang ginamit ang lakas ni Akaba para dominahin ang linya at makuha ang possession, sabay usad paabante ng ilang yarda. Matapos ang ilang yardas ng laban, biglang pinatalsik ni Akaba sina Natsuhiko at Sena gamit ang kanyang matinding puwersa. Sa susunod na play, nagulat ang lahat nang maaga ni Sena ang bola gamit ang kanyang bilis. Mabilis siyang kumari pa at nilampasan ng mga defender, pero hindi siya naka-touchdown dahil tinapon siya ni Akaba gamit ang isang napakalakas na atake. Dito natin nalaman ang tunay na kakayahan ni Akaba Jetto, kaya niyang makita ang mga waves o alon na inilalabas ng katawan ng tao. Kaya't natutukoy niya ang mga butas sa depensa. Ginagamit niya ang abilidad na ito para ituro sa kanyang mga kakampi kung paano at kailan babasagin ang depensa ng Demon. Dahil dito, tinatawag siyang parang isang orchestra conductor na namumuno sa buong koponan. Samantala, si Musashi halos hindi na makayanan na panoorin kung paano bagbog sarado ang mga kaibigan niya sa isang laban na maaaring maging historical beating. Napansin ito ng kanyang tatay, kaya't pinagalitan siya at sinabihang tumigil na sa pag-arte at bumalik na lang sa laro. Sagot ni Musashi, hindi siya aalis hanggat hindi pa gumagaling ang tatay niya. Pero bigla siyang sinuntok ng matanda hanggang bumagsak siya sa kama. Sumabat pa ang mukhang witch na nurse at pinilit si Musashi na umalis muna. Kaya't wala siyang nagawa kundi pumunta sa lobby ng ospital at doon na lang manood ng laban sa TV. Sa kabilang banda, may naisip na plano si Hiruma para talunin ang block ni Akaba. Sinabi niya kay Sena na tumakbo sa likod niya. Tinanggap ni Akaba ang hamon ng Demon King at handang makipagsalpukan. Pero nagulat siya nang hindi bumagsak si Hiruma. Yun pala, niloko lang siya ng demonyong quarterback, kunwari nawala ng balanse, pero yun pala'y strategy para malito si Akaba. Ginamit ni Sena ang ilang segundo na binigay ng trick ni Hiruma para maaga ang bola. Mabilis siyang tumakbo sa buong field, nilampasan ng bawat defender, at tuluyang nakapuntos. Unang touchdown ng Demon, 6-20 ang score. Pero kahit ganoon, hindi pa rin matalo ng Demon ang Bando. Kayang hulaan ni Akaba ang bawat taktika ni Hiruma, kaya't nababasa niya pareho ang mga pasa at takbuhan ng koponan. Ang tanging natitirang pag-asa ng Demon ay field goals, at alam ni Musashi yun. Kaya lalo siyang nadurudge na wala siya sa field para tumulong. Habang nanunood siya sa TV, biglang tumayo ulit ang tatay niya at binigyan siya ng isa pang historical punch. Pagkatapos, seryoso nitong sinabi na oras na para bumalik siya sa laro, dahil hindi na siya kailangang alagaan pa. Tumanggi si Musashi dahil akala niya kailangan pa siya ng construction company. Pero eksakto namang dumating ang mga kaibigan niya sa trabaho, sinabihan si Musashi na bumalik na sa paglalaro, dahil alam ng lahat na ang tunay niyang pangarap ay hindi manatili sa konstruksyon, kundi ang maglaro ng American football kasama sina Hiruma at Kurita. Pagbalik niya, todo ang saya ng lahat. Ibinigay ni Hiruma ang kanyang kicking shoe pabalik sa tunay na may-ari at sinabing iningatan niya ito para kay Musashi sa lahat ng panahong wala siya. Kaya't inutusan niya itong pumunta agad sa field at ipasok ang field goal na kailangan nila. Tumango si Musashi. At sa unang sipa pa lang, isang zambambazo ang pinakawalan niya na kahit si Akaba ay hindi napigilan. 20 ang score. Sa ikalawang bahagi ng laban, pantay ang naging labanan, parehong nakakapuntos ang Demon at ang Bando sa pamamagitan ng kanilang mga star kicker, Musashi at Kotaro. Naging duelo ng mga paa ang laro, pero biglang lumakas ang hangin sa field, kaya't mas naging mahirap ang mga field goal. Normal na imposibleng sumipa ng tama sa ganitong kondisyon, pero hindi kay Kotaro. Kahit may unos, nakapuntos pa rin siya. Samantala, hindi makakonect si Hiruma kay Monte dahil sa malakas na hangin. Kaya't gaya ng dati, napunta ang lahat ng responsibilidad kay Sena.
Subalit paulit-ulit siyang pinapabagsak ni Akaba, ang orchestra conductor, sa bawat pagtatangka. Hanggang sa sinabi ni Hiruma sa team, oras na para magmarka. Inilahad niya ang bagong strategy. Sa extra play, ginamit nila si Musashi bilang pain upang maloko ang depensa ng bando. Pero ang tunay na plano ay isang 2-point conversion run ni Senna. Hinarang siya ni Akaba, pero sa pagkakataong ito, na-distract siya ni Taki kaya't nakalusot si Senna at umarangkada papunta sa end zone. Score, 2-9-23. Hindi nagpatalo ang bando at agad silang nakasagot ng puntos. Ngunit bumawi ulit ang Daemon, salamat sa bagong kakayahan ni Taki na direktang i-block si Akaba gamit ang kanyang katawan. 36-31, lamang pa rin ang Bando Spiders. Sa huling minuto, todo bigay na ang dalawang koponan, pare-parehong binabara ang opensa ng isa't isa. Nang natira na lang ang 1 minuto, sinipa ni Cut Arrow ang bola ng sobrang layo para ubusin ang oras at pigilan ang Daemon sa isang comeback. Ngunit hindi niya inaasahan na nabasa na ni Hiruma kung saan eksaktong babagsak ang bola. Nasalo ito ng Daemon, at nagsimula ang kanilang huling atake. At sa pinakaklimaktikong sandali, Senna, Christmas Bowl style, nakalampas siya kay Akaba sa wakas. At naka-touchdown para sa 6 na puntos na nagpantay ng score. Pero hindi natapos doon, dahil sinelyuhan ni Musashi ang laban sa kanyang extra point kick. Final score, 3-7-36, panalo ang Daemon. Tinanggap ni Akaba ang pagkatalo at inamin kay Senna na ang titulo ng iShield 21 ay karapat-dapat lang mapasa kanya, dahil siya ang pinakamahusay na runner ng buong torneo. Ngiti lang ang sagot ni Senna. Tinanggap niya ang titulo at ang kanyang bagong pagkakakilanlan. At sa harap ng lahat, buong tapang niyang idineklara, hindi na ako muling matatalo kahit kanino. Lipat tayo ng eksena sa seremonya na tayo ng awarding para sa championship, kung saan pipiliin ang mga pinakamahusay na manlalaro ng torneo. Mula sa Daemon, ang mga nakakuha ng parangal ay sina Kurita bilang best lineman at Senna bilang best running back, kasama si Riku. At syempre, ang MVP ng championship, Shin. Pero inamin pa mismo ng presidente na muntik na niyang ibigay ang MVP kay Senna. Pagkatapos nito, nagsimula ang isang filler arc kung saan bumiyahe ang Daemon para Arrow sa Cream Puff Cup. Oo, totoo, yan talaga ang pangalan, at parang sinasabi na rin na filler lang siya. Sa unang laban, hinarap nila ang isang African team na puro clones. Doon, madaling nanalo ang Daemon sa score na 28-0. Sa pangalawang laban naman, kalaban nila ang isang Russian team na sobrang delikado. At tama nga. Dahil isa sa mga players nito ay nakapagbigay ng isang makasaysayang suntok kay Senna, sobrang lakas, na knockout siya at nawala ng ilang episodes. Pero sa huli, nagising siya just in time, tumakbo sa huling play, at nagbigay ng panalo para sa Daemon, 2-4-21. At sa wakas, sila ang tinanghal na kampyon ng Cream Puff Cup. Congrats mga boys! Pagkatapos nun, balik sila sa brutal training para sa Kanto Tournament. Ang training, simple pero nakakapagod, maglaro ng sunod-sunod na games nang hindi natatalo. Sa lahat ng laban, pinakamahalaga ang panalo nila laban sa Kyoshin Ceres at sa Rui Kamalians. At doon nagtapos ang Season 2,